jeep. Ang kanilang pera itinakbo ng Dorobong Jeep Assembler sa Quezon City. Kasi anak kong bunso, wala siyang trabaho. Siya ang talagang may gustong magkaroon ng jeep. Nadadaanan ko yung siya. At nakita ko naman magaganda yung kanilang ginagawa. Kaya may ganyo. Ang halaga ng jeep, 750 kasama na atin niya. Ako po sa mekaniko. Ngayon, nakaipon ng misis ko, mayroon naman akong ibang pinagkakitaan para panggastos pangkain. Yung sa jeep na yung nahulog-hulog, yun naipon niya hanggat dumami ng dumami. Noong July 25, humingi siya ng down payment, 300,000. Pagdating ko sa December, para mabuo na raw yung jeep, bigay ka ng 200,000, sigurado na. Nag-down ho ako ng 350,000 noong October 5 at ang pangako matatapos ito bago magpasko. Papasyal-pasyal ako doon para tingnan ko yung jeep. Kung ano nung tinuturo yung jeep na akin daw yung ina-assemble na yun. Dumating itong February, tanong ko, yung para wala pa akong jeep. Wala pang ina-assemble na jeep para sa akin. Ang mga pobreng biktima, pinabalik-balik lamang ng magmamayari ng Astig Motors na si Amang Luwalhati. Kaya sabi ko, sige, withdraw ko na lang yung 150. Kasi sa verbally, pangako siya na, sige, sa ganitong pecha, verbal yun ha, siguro naka-apat na verbal promises. Sabi ko, babayin ko na lang, hindi ko na itutuloy. Puro kayo pangako dito. O sige, walang problema. Kaya magmula noon, puro pangako lang ginawa niya. Hanggang nakarating na kami ng barangay. Nangako na naman siya. Hanggang katapusan, July 30. Hanggang ngayon po, umampas na, August na. Wala pa rin. Puro pangako, puro pangako. Wala pong nangyari. Sa puntong ito, kilos promptong inilapit ng bitag sa Business Permits and Licensing Office ng Quezon City ang reklamo laban sa Astig Motors. Dito, nabuko ng bitag na ang inirereklamong paggawa ng jeep welding shop lang pala. Dito sa permit nila sa opisina namin, ang nakalagay repair of vehicles and welding shop. So kung sinasabi nyo na yung reklamo ay nagpapagawa sila, so ibig sabihin hindi tama yung permit nila. Walang karapatang mag-assemble ng jeep at tanging pagtatagpi ng sasakyan lamang ang negosyo ng Astig Motors. Dito na alarma ang mga nagrereklamo laban sa Astig Motors. Ito na yung mission order, bibigyan na po natin sa mga operatiba natin. Kung mapapatunayan natin, makikita natin na kung meron nga silang operation na gano'n, bigyan nyo ng citation report para after nun, malaman natin kung ano yung susunod na hakbang natin para kung pwede natin gawing ground set for revocation of permit para masarado sa Kasama ang bitag, agad ikinasa ng Quezon City BPLO ang isang surprise inspection sa Astig Motors na matatagpuan sa Novaliches, Quezon City. Pagdating sa target site, ito ang inabutan ng aming grupo. Mga trabahante ng Astig Motors abala sa pag-assemble ng jeep. Agad naman sinimulan ng BPLO ang inspeksyon kaharap ang may-ari ng Astig Welding Shop. Ang permit po ninyo, sir, repair of vehicles, okay? Sa welding shop. Pero ang ginagawa ninyo dito, assembler po. Dapat lang po, pupunta rito. Ang may-ari ng Astig Welding Shop sige pa rin sa pagdadahilan at pakikipagmatigasan. Inaakalang makakalusot sa nakitang butas sa negosyong inarehistro sa Quezon City Hall. Yung violation mo, boss, ha? Wala kang pwede sa assembler. Empleyado nyo, wala mga professional permit, DPOS clearance, PNP clearance, saka PWMP. Hindi ito binigay sa within 5 days. Subject kayo for closure, ha? Hindi na rin nakapagpigil ang mga nagre-reklamo. Balik-balik mo ulit. Ako kasi mo, kayo, sa ngayon. Biro mo, ilan na kami nag-ipit. Dapat is mo mag-ipit, hindi kami. Kamuhay, nabulabog yung mga tao. Wala na akong pakialam doon sa kasalanan mo yun. Natural, gagawa kami ng hapag para maka-action naman sa amin pera. Dahil pinaghirapan namin yun. Kahit na sino magulabog yan, kasalanan mo yun. Anong pangkuha sa inyo? Yun nga itong napakababa, hindi ko naibigay. Yung pa kayong 500,000. Yun, wala mo na pala yun. Dahil sa pangakong ibabalik ang perang ibinayad ng mga biktima, panatag ang loob ng mga nagre-reklamong iwanan ng Astig Welding Shop. Dahil may misdeclarations, napatunayan natin na na-violate o it could be a ground for us to close them down. I-revoke natin yung permit nila.
Matapos lumagpas ang ibinigay na palugit sa Astig Motors, agad nag-issue ng cease and desist order ang Quezon City BPLO. The cease and desist order is for them to voluntarily stop their operation. Pag nakita natin na despite that CDO nag-ooperate pa rin sila, yun na yung pupunta tayo doon, ipapadlock na natin sila. Sa pangalawang pagkakataon, muling binalikan ng bitag Quezon City BPLO at mga biktima ang Astig Motors. Sa kabila ng naunang cease and desist order ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, tuloy pa rin sa pag-ooperate ang Astig Motors. Nadatnan din ng bitag ang iba pang mga biktima ng Astig na welding shop. Pero ang hinahanap na may-ari ng welding shop na si Amang Luwalhati, ilang araw na umanong hindi nagpapakita. Dito, tuluyan ang ipinasara ng Quezon City BPLO ang Astig na welding shop. Hindi na sila pa pwede mag-operate. Kung meron pa dyan na iba na itong establishmento na ito ay nabiktima o hindi pa rin na ibibigay sa kanila pangako, makipagtulungan sila sa ABC5, ganoon din po sa tanggapan natin para po mas mapatatag po natin yung ating reklamo laban po sa establishmento.